pagkabulanan nga among nasinatian. Kuha ang mga kapait ug mga kakulangon sa panginahanglan. Kulipi kini sa imong gugmag kaluoy Ginoo. Mabati namo kanang kabuntagon ang imong balaan nga presensya. Naglaom ako ang kining dapita tahunan nimo sa imong balaang dugo nga walay makabuhat sa kaway nga makahatag og distract sa among pagsimba o Dios. Siliuhi ang kananawang mga pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Ang giday ka pasalamatan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. May muntag pag-usap mga igsoon. No? So, akong giday ang Diyos no, pasalamatan tungod kay bisan ang kaaway ngita gid og paagi nga kita iyang mababagan sa itong mga tinguha sa itong hunahuna o sa kasing-kasing na simbahon na itong Diyos, pero ang buhat sa kaaway mo'y mubabag na ito. No? Ang pinakalabing grabe ang atong nakaaway, pero ang pinaka worst na ito nga kaaway is kining atong kaugalingon, diba? Kining atong physical. Tungod kay ang atong kalag gusto nga mo simba, gusto mo anig simbahan, pero usahay ang atong physical, kining atong lawas, mubati o kalaay o katapon. Amen ba? Mura pag mubabag. Kaya mao ni siya ang nagkikaway, duhang niya sa to, physical o spiritual. No? So, kung magpadaog ang magpadaog gani ang buhat sa kaning physical, maluya ang atong kalag, kaya di man makasimba. Pero kung ang ipatigbabaw na to ang buhat sa mga Espiritu Santo sa Diyos, kita magbalikon, magpadayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Di ba? Kung kanang mga problema, kung atong nanon physical, problemang physical, kanang pagkaon, kanang mga kinahanglan, importante na igsuon. Pero kung masabtan lang nato ang sulat sa Biblia, kaya ang pinaka-importanteng pagkaon, mao ang nagsulat sa Juan 4. No, giingon sa atong Ginoong Jesucristo, doon na ko'y pagkaon na dili ninyo makaon. Ingon siya, ang pagtuman, no, sa iyang kabubuton sa Diyos nga Amahan, nga mao ang pagsimba, mao ang pagpangalagat sa Panginoong Diyos, samtang naapatan ni ining kalibutan. Anyway, akong mga pagpaabot no, sa pamilya ni Juan nga subo day kayo no, nga iyang anak na pila ka bulan na itong nakauban dire nga kita na ko, pero muna na siya ibalatian. Among mga deepest simpatiya para sa imo, sister, na dili mawala sa mga mata sa Ginoo ang imong mga paghago, ang imong mga pag-antos sa imong paghanin sa simbahan. Salamat bisan sa imong mga anak, imong ginadala. Tungod kay nasayod ka nga ang Ginoo ug ang mugian nato. Anyway, ingon ang pulong sa Dios, Proverbs 16 verse 4. O panultihan 16:4. Ang tanan nga gihimo sa Ginoo dunay katuyuan. Kusa ang katuyuan nga gipapahulay ang imong anak, gikuha niya tungod kay dili siya gusto nga magdako siya nga mag-antos, no, sa iyang balatian. Although bata pa man siya, dili pa kay nimo makita nga naa ba siya gibati, pero pagkadako na niya ato, kita nimo ang kada adako nga kalainan. Sa yung pa sa pulong sa Dios sa Philippians chapter 1 verse 21, ang kamatayon is ang kadaugan. Ang pagpakabuhi ng kalibutan na iya ni kang Kristo, pero ang kamatayon is ang kadaugan. Usa kung pahulay man ta, kung mamatay man ta, maabot man gyud ta ang panahon na, pero nidaog na ta. Amen ba? Amen. No, sakit ba ya kay atong anak o atong mga mahal sa kinabuhi? Sakit subo, pero kung atong una-unaon, nidaog na siya kay kauban naman siya sa Ginoo. Di ba? Amen. Kung kita-kita unya mo kung magpadayon ka sa pangalagad sa Ginoo. Sigurado ang imong anak wala pa man to siya kasinatian, wala pa siya buot, pero gidalangan nimo ani nga simbahan, sigurado ko nga atuwa siya sa langit. No? Kunya sa panahon nga magmatinud-anon ka, magpadayon ka, ubanon pa nimo ang imong pamilya, imong bana, imong mga parente, mas
labaw nga malipayon yung makita-kita mo dito unya sa langit. Nga ingon pa ang kapulong sa Diyos nga wala na unya pagluha dito. Kung doon naman tayo, mga kasakit aning kalibutan na, doon naman tayo mga pag-antos. Pero dito sa langit wala na. No? Proverbs 21 verse 4. Revelation, pinadayag 21:4. Pahira na unya niya mga luha. Ang tanan luha, kay wala na kasakit ang mga pag-antos. Kaya ang tanan, miagi na. Sa igsoon, pagdasig, dasigang imong kagalingon sa pagsimba, ina yung kapad, pagdasig, igsoon. Dasig. Hallelujah. Magpadayon ta sa atong topic karon kabuntagon. Kung basahon, ang pulong sa Dios akong gihangi ang tanan pagpanindog sa Lucas 18 versikulo 1 ngadto sa 8. Yung to dire. Amo ni gitawag ang sambingay may tungod sa biyuda sa mga sa maghukom. No? Dire. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. No? Verse 2. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghukom, walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka biyuda ni atong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang biyuda, tabangi intawon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon, ang maghukom ni dumili pagtabang kaniya apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsigi man og samo kanako kining maong biyuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsigi siya balik-balik na hantod nga kaupsan akong pailob. O mipadayon ang Ginoo, pamatia ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang mga kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila o dalion niya ang pagbuhat ini. Apan magakaplag ba kaha o pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Hallelujah. Lingkod ang igsoon. Kampo pa. Ginoo, salamat kayo sa inyong mensahe karon kabutagon sa mga pag-ampo na nagalaom ako. Kaya ito gayud ang mutudlo kanamo. Ikaw lang ang among simbahon. Pablihi ang mga espirituhanong pangunay kasing-kasing sa matag usa aron tin-aw namong nasabtan ang mensahe nga imong ipaabot kanamo karon nga pagtagong kini ang among igipangayo. Kamo kini kinabuhi pinagi sa ngalan ni Jesus kamo Ginoo manluluwas. Amen. So sa atong nabasa no, dunay usa ka biyuda. Mabito to nga ni. Kana ko sa biyuda na si Manang der. No kay isa may nakasinati na dire nga sumbong siya. Kasuhan siya. Di pataasan ka mo. Isa may nakasinati nga ipaadto siya sa dato sa kapitan. Kay gisumunan siya. Ha? Wala pa? Magkiniyo sa kabiyuda akong isulti ninyo. Tungod kay nindot kaayo nga ako yung gibasa pag-ayo ni ug akong kuan bagay gikuhaan ako base o gibutang nako ang akong kagalingon dito sa usa ka biyuda. Buti pasabot ang biyuda wala siya ibanang. No? Nag-inusara siya, pili nag-inusara. Amot wala mo ko gibutang kay kung doon na ba siya anak, una wala ba. Pero sa iya lang kahimtang sa sitwasyon nga nag-inusara siya, na gisumbong pag siya. Mao nga kay hapit naman siya hukman nga sa nagsumbong niya sa iyahang silingan na baka siguro niya, parente baka kasuhan siya. Moto nga wala siya anyway, wa man ibutang dili kaning bayaran wala dili ni siya Kristohanon pero wala siya kadangpan nga lain. No, wala siya kaduulan nga iyang bana, wala man siya bana kay biyuda man siya ibutang dili. So wala siya masultian sa iyang problema ba kung unsa. Dali man ka kung mahukman kang sadaan, mabilanggo ka man, di ba?
mapriso ka gyud og dugay-dugay po di imong pagkapriso. No, kung nato siya anak, isa may mga timan siyang anak. Di ba? Sama sa sitwasyon ng sister ka nung dili, wala ka na bilanggo, pero namatayan ka ang bata. Nyamingon ka sa inyong pagalingon nga may pag ako na lang ang namatay. Di ba? So, kung sa may mag-atiman sa mga bata na ito, muna itong igutan sa itong kasing-kasing, sa itong nga mas importante kita tubangan sa Diyos. Amin ba? Importante ka, kung importante man to sa Ginoo ang bata, dili niya gusto nga, paantusin niya ang bata, magdako nga na ay balatian. Kay bisan gamay pagani sa makita nga ito nga wala ang kalipay, kulang siya sa kalipay, kay bisan mutanaw siya sa tao mahadlok, maulaw or mahadlok, di ba? Eh, muduol ko sa iya, mahadlok man to, di ba? Pero siguro po nga, ako na mag-ampo nga, ang iyang pangalan isulat na sa basahon sa kinabuhi sa langit para mailakip sa pagaluwason sa atong Ginoong Diyos na ining ulahing mga adlaw. Usa, ingon diri ang biyuda, wala siya bana, wala siya kasumbungan. Siguro ang iyang mga silingan wala manumbaling sa iya. Ginadaot pa gani siguro sa tanawa. Diba? Kasi libak na hinon siya kay anong isumbong man siya dito sa huwis. Kaya dili basta-basta ang huwis kay pag umanay mo judge, mapriso mo ka. Kaya sa sige niyang una-una, huwag ito'y laing sukwan anin ulon. Ang judge sa gyud, ang iyong ginakong judge, kay siya man ang husay sa mga. Sige siya ganyo nga, panangit ko sa akong katungod. Pero, matod pa dire ang judge, walay kahadlok sa atong Ginoong Diyos. Dili relihiyoso. No? Ang iyang disirigan, ang iyang gahom sa pagkahuwis. So dili gid siya maluoy bisang unsaon pa niyong pagpakiloy, di ba? Pero yung dili wala gid siya muhuno, mudukol dito sa huwis, wala gid siya muundang. Sige hangyo nga buntag pa gani siguro makita na po sa huwis ini mugawas. Di ano po ding bayhana ni. Mahangyo na po nga tabangi lagi ko sa akong katungod lagi sir. Kay wag gid ko mahimo ani. Sige siya hangyo, wag gid siya hunong sa paghangyo adlaw-adlaw. Muadto siya. Kinsa may na problema sa ato ang ni surrender na. Ha? Bisan lang gani og mga apply og trabaho niya. Pabalikon. Murag may nga, di na siguro kung mabalik, murag mo ko. Pag-interview sa kuha, murag magwa di ko kapasar, magduha-duha ba? No? Kaya ang biyuda, kay bisan pa o naguna-unaan niya nga murag lupig ko sa kaso ani, at tuon ginakong huwis, bahala na. Bahala, udtuhan ko, muadto na po kong udto, muadto ko gabi, di ko munong. Kaya yun ang diri, wala siya munong, umuundang sa pagduol dito sa huwis. Amen ba? Dili siya musurinder. Wala siya dool, di siya mo dool dito sa kapitan, kaya siguro mangyod nga. Madlo ko ng kapitan sa huwis, di ba? Ang pinakalabaw ko sa pangkalibutanon nga ranggo na to isang huwis, kay mo may mo judge. So hadlok ang mayor, hadlok ang huwis mo laban, niya asa man mo dangok ang biyuda. Di ba? At tugis siya sa huwis, bahala na. Ala, sige gid siya gangyo nga panalipdan ang iyang katungod, no? Di pa dayon. Di ba? Kita ka problema lang maabot sa itong ginamong muundang na ta. Muundang na batas po pangalagad sa Ginoo. Amen ba? No? Mawat-an man ta sa mga mahal nato sa kinabuhi. Kung padayon ta sa atong pagsimba, mo ibubuot, ipasabot ani nga mensahe karon. Nga dili ta muhundang, dili ta muhunong sa atong pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. No? Wala siya grabe ang iyang pagpakiloy ingon diri sa bersikulo sa 3 ingon siya, tabangi ang taon ako, batok sa akong kaaway. No? Unya, ingon pa diri sa verse 4, sulod sa taas nga panahon ang maghukom, midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan niingon siya sa kawilingon niya, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsige man og samo kanako kining maong biyuda, panalipdan ko na lang, di ba?
kung katong walay kahadlok sa atong Ginoo nga huwis naluoy mga ni siya nadugay, di ba? Naluoy ra gid siya nadugay. Wala man siya naluoy pero ingon niya nga samok manggod. Og sige ni siya balik-balik basig maupsan ko pailo ba. Basig nga mapatay ko na hinuing bayanan noon. Ako na lang ning tabangan. Di ba? Kita sa ayo gyud pag hunong sa atong mga problema nga maabot sa atong kinabuhi, mga balatian. Doon gito sa simbahan pirmi kay ngano naa diri ang atong kasumbungan ang Ginoo sa panahon nga maglingkod ka diha, magdangoy-ngoy na gani ka. Inig-abot mo din yung diri mag-ampo ko nga Lord. Tabang ko nga masabtan ako ang mensahe ka. Patasanon gina to. Pagikan nato sa balay mag-ampo ta nga Lord, tabang ko maabot sa simbahan, sa simba. Pag-abot diri paglingkod nimo, mga muyo ko kas Ginoo nga Lord. Yan ako aning dapitan. Simbahan ka na ko. Tapangi ko nga masabtan ako. Pero magkinabuhi ko, pinaalis yung mga ito. Diha kasultihan sa Ginoo. Kay kini nga dapat, kini ang atong balay tigumanan, maunig sumbungan sa mga tao nga may problema sa kinabuhi. Amen ba? No? Mao gid ni siya ang dapat nga angay natong dagpanan. Nainumdum ko sa liyang sunugan mi. Sunog among balay. Hurot gyud tanan. Nya, ngita mig laing katugan. Ang barangay niingon nga dito mo sa barangay kay naay isa ka balay ba gahin sa mo. Pwede mo magpuyo dito temporary. Pagtanaw na mo kompleto na gasol na ikon. Na murag kusina ba? Ngani na kung kadako siya pero niya naput siya murag pero wala siya kanang division na lang kanang murag lamisa bitaw divided. Pag inlini na ko pero lamisa ang pikas opisina man dahil ito nila. Kuha tayo privacy ani kung panahon sa ting opisina. Saan man nato pagkahimutan ani. Wala may laing gidangpan. Nangangyo ikang pastor abit. Ani lang sa simbahan pastor. Samtang wala pa may kuyanan. Dito gid may mga tulog. Nya naman magtungan gabi mo na magagpukawan tungod sa imong sitwasyon nga wala na ibutang. Ang mga hinaguan ni mo wala na. Pero nung ka naning kamot gid mi nga sa matag buluhaton naagib mi prayer meeting sa Miyerkules naagib mi ngano man diyan nga mo isumbong sa Panginoon Diyos kung sa mga problema bahaan mi nga naghapon ang sitwasyon namatayan kong mama diha nga balay. Padayon ko dili gud ka mohunong sa pagsimba. Matod pa diri sa Biblia. Ang babae wala gud siya mohunong sa taas nga panahon nagbalik-balik siya. Di ba? Ang sitwasyon sa usa ka babae lisod na. Ingon pa ni sister wala gud sila kwarta. Oh, usa ko ni ang kaning babae wala gud siya kwarta siguro nga ika bayad dito sa huwis karon lang nga kasi wala may gibayran niya. Ihangyo na siya, nagpakiluin lang siya, natabangan niya katungod ang panaliplan siya, na dili siya mabilanggo. Amin ba? Sabtan ba nato? Kinahanglan kita yun, maningkamot sa atong pagkinabuhi ka mga Kristohanon, mga lagat ta sa Ginoo samtang buhi pa ta. Iyon pa sa John 9 John 9 verse 4, samtang may panahon pa ta, buhaton nato ang maayo samtang adlawan pa. Samtang may higayon pa ta. Unsa man ang maayo nga ibuti pa sa buot. Kanang pagsimba. Amen ba? Yung pagsimba ang pinamaayong butang, pinakamaayong butang sa tanan. Mao ang pagsimba ug sa pag-alagad sa tungod Dios. Mag-unsa man ang dato kay kakwartahan ka, daghang kag sakyanan, pero layo ka sa Ginoo. Di ba? Pag-abot sa adlaw nga hukma na ang kalibutan, makaluwas ba na yung kwarta? Dili na makaluwas. Lagani dato dili sa una gagi-COVID dito sa Manila. Di ba? Upakyaw pa sila milyon ng sakyanan. Airplane, kasi nagkadungdong nga. Oh. Upakyaw sila milyon ng sakyanan. Aeroplano para lang nga mulupad palulong nila. Pauli. Kwartahan sila. Pero may na lang.
kung doon siya sa Ginoo. Kung bisan pagkwartahan ka, dili na mo'y makahimo nga dili na makatabang pag anak paabot sa panahon nga kuhaon ka na sa Ginoo. Di ba? Say pagtabang anak nga kuhaon na sa Ginoo imong kinabuhi. Gitagaan ka, dato ka, no? Kung dili gani nimo na pahimuslan sa mga maayong buhat, bulion niya ko na sa Ginoo. Di ba iso? Usa kita samtang naa pa, yun pa ang pulong sa Dios. Samtang may panahon pa ta. Buhaton nato ang mga buhat, ini mao ang pagsimba, usa na ni. Unya, mangabig tag mga silingan mo. Magdala tag mga parente nato. Limba ta kay nindot kayo ang presensya sa Ginoo. Di ba? Walay kalipay nga ikahatag bisan kinsa nga mga tagaan ng kagbugas malipay na ka. Tapos na. Ang kalipay gyud nga naa sa presensya sa Dios, walay katandi mga butang ng kalibutan na. Amen ba? Usa naa ta sa presensya sa Dios. Kaya kung naa ka sa presensya sa Dios, permanente kanunay na ipabor, di ba? Kung sa nga pabor, naa diha nadawat sa biyuda ang pabor. Nga naman, sa taas na panahon sa iyang balik-balik dito sa huwis, niingon naman ang huwis, bisag wa ko'y kahandog sa Diyos. Ug sa mga tao, panalipdan ko na lang katungo ani nga biyuda, kay basig kaupsan ko sa kailog. Di ba? Nga naman, wala siya muhunong. No? Wala siya muhunong. Isa, kita ison, di ka muhunong. Padayon ka sampit sa Ginoo. Tubagon na sa Ginoo ang tanan nato mga pag-ampo. Doon na panahon nga wala gihatag sa imo ang imong giampo, nga naman dili na makaayo sa imo. Di ba? Doon na kay mga butang nga gipangayo nimo sa Ginoo pero wala gihatag, ngayon ka di na lang tulod kay wa man ka mong hatag. Imong naigsoon ang mga butang nga wala gihatag sa imong pagpangayo, dili na para sa imo, dili sabna makaayo sa imo. Amen ba? Pero ka mga butang nga imong nadawat karon kana para na sa imo. Kitagaan ka kana, malipayon ka. Di ba? Kunya, di pa gid nimo matag na ang kaugmahan ng bataa basig mahimo ng mayor ano nga lugar. No? Wala laing nakahatag ala ang Dios lang. Di ba? Gitagaan ka og himsog ka panglawas. Nga naman, tungod kay gusto sa Dios na magmalipayon kas pagpuyo aning kalibutan. Amen ba? Amen. No? Daghan ang gihatag ang kayon. Ug focus gani ka sa tanang maayong butang nga gihatag sa Ginoo sa imo. Di ba? Makadayeg ka sa Ginoo. Grabe gid no? Pero kung mag-focus ka sa imong problema karon, magunahon na ka, galantaw ka sa imong problema, giatubang nimo na imong problema, nga balatian sa kinabuhi, maluya ka. Amen ba? Sa pag-focus sa mga butang gihatag sa Ginoo sa imo. No? Na ako yung mga binuhi nga baboy, mga kabayo, lipay na ko kay sakayan. Diba? Salam may yun ang Ginoo. Makita na yung mga uban, wala gani, diba? Dosa, tulog ka mga butang ang akong ibilin, ang akong ihatag sa ato karon tumuntagon, aron nga dili gyud nato malimtan ang mensahe may tungod sa biyuda nga wala mohunong, di ba? Nga bisan pa ang walay kahadlok sa Dios nga huwis, nibati na lang og nihatag na lang sa inyo gayon sa pagtabang. Although wala siya kaluoy o wala siya kahadlok. No? Kaya nga naman, wala man mohunong. Pagkakat batan is pagkabuntag sa huwis, ni anak ko ning bayanaw. Ano ning bayanaw? Sige ba nagyapog hangyo ning nga di may kumaluoy ani. Pinaniabot ang panahon, di kaluyan na siya. Di ba? Pero kita, sige tag-ampo sa Ginoo, sige tag-ampo, ayaw pagtuo. Ayaw yun undang anay mong pagtuo nga di ka tabangan sa Ginoo. Di ba? Tabangan yun ka. Ayaw paghunong. Muna gingon, ayaw paghunong. Number 1, sa tulo ka mga butang na akong ibahin sa inyo, yung diri, never stop coming to God. No? Kung ang babae, wala mo hunong sa pagduol dito sa Diyos, ikaw sab ayaw paghunong pagduol sa Panginoong Diyos. Amen ba?
Lapakan ang Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord. Tabangin ko sa pagpasabot pa ni. Never stop coming to God. Ayaw pagpunong. Ayaw pagkundang sa pagduol sa Panginoong Diyos. Unsa man ang imong pangayoon. Pangayo ang ino nimo, na Lord, pinaagi sa imong pagbuot. Dili kay kani gid akong tuyo, Lord, tagaig kog sakyanan. Tagaig kog kanang di ba? Imong pangayoon nga Lord, pinaagi sa imong pagbuot, amo gid ning madawat kini among gipangayo. Awas gid mis kalisod. Amen ba? No? Psalms 37 verse 25. Ingon dili. Salmo 37 versikulo 25, ingon dili. City 25, no? Dili kita mohunong sa pagduol nga naman ang Dios gamanan. Amen. Kaya niya ihatag sa imo tanan. No? Bisan pag unsa pa pangayon nimo. Pero ang imong pagpangayo kanang imong pagbuot, Lord. Dili ning ako nga pagbuot. Kung nakahinumdum ka si Ginoong Jesucristo, nag-ampo siya dito sa garden sa Gethsemane. Nagluhod siya. Halos nga ni ang iyang mga luha dugo na gani. Dugo na. Ingon siya, Diyos, amahan nga naa sa langit. Kung mahimo, kuha kining akong kupas sa akong mga pag-antos. Kana pang ilang sang siya sa krus ba? Kuha ayaw na itugot. Pero ingon siya, kanang imong pagbuot, dili kining ako. Pero wala gihatag sa Dios nga man. Wala gihatag sa Dios kay para man to sa kaayuhan natong tanan. Amen. Di ba? Ingon siya, amahan. Kung mahimo, kuha kining kupas sa akong mga pag-antos, apan dili kanang akong pagbuot, kanang imong pagbuot. Pero may talikod ang Diyos nga man, wala niya gihatag. Kaya nga naman, gusto niya kita. Luwason ikaw o ako. No? Tungod kay kita ang makasasala. Ang Ginoong Jesucristo, daan na siya ang maluwas. Kaya siya pag ang manuluwas ato. Sa ang atong pag-ampo, atong imong nga Lord, kanang imong pagbuot. Tagain nga ni. Imong pagbuot ha. Kaya kung magbuot kita nga, pareha na mga ita sa atong mga magpapaba. Palit tarak-tarak ba? No? Ayaw sa kaya kwarta, anak na yung gagadi katagaan. Nung ka nang imog yung napagbuot, kuhaon na ni mo, or mabayaran sa mama. Di ba? Iya man ang pagbuot. Pero pag magguba, guba naman, tanawa mo, manay mo gipili. Di ba? Kanang kabubuton yun sa amahan nga iyang ihatag, tulido na. Malipay ka yun, di ba? Amen. No? Isa pa. Ingon dali sa, musa, ingon pa ni Haring David. No, wala yun, pasagdi ang mga anak sa Diyos. Di ba? Nagigutom. Kung muduol ka sa Ginoo na kay pangayoon, mga kinahanglan, yun pa si Haring David. Natigulang naman siya. Wala din siya kakitag tao. Namatay sa kagutom. Tao, nga katawhan sa Diyos. Amen ba? No? So number 2, yun din. Never stop believing. No? Buti pa sabot, ayaw paghunong sa pagtuo, sa imong pagtuo. Pagtuo ka nga, luwason ko sa ginawa ni. Di ba? Luwason ko sa ginawa ni. Magbalik-balik ko sa simbahan, di ko mahunong pagsimba. Kaya nga no, lagi kaluwasan. Mahuas gid mo sa among kalisod. Never stop believing. Ayaw gid paghunong sa imong pagtuo, nga dunay Dios nga maghatag paglugway sa imong kinabuhi. Mag-ayo sa imong balatian, maghatag sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. No? Mateo 9, verse 29. Yun dire. 9 verse 29.
Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata, umingon. Mamaayo ka mo sumala sa inyong pagtuo. Di ba? Ingon pa diya, ayaw pag-undang sa inyong pagtuo. Kini nga sinabi sa Biblia, ngay duha ka buta ni duol sa atong Ginoong Kristo. Iduol sila nga Ginoong Hesus, anak ni David. O unsa may inyong gusto akong buhaton? Ang tubag sa atong Ginoo, ang tubag ni atong duha, gusto mi makakita. Buta man sila. No? Grabe naging kaya na, milagro naging kaya na, buta ko ka ni inborn. Ikan sa imong pagkatao, buta. Yan hangyo ko siya nga, Lord, gusto mi makakita. No? Diyon sa gitubag sa atong Ginoong Kristo, mamaayo ka mo, makakita ka mo, sumala sa inyong pagtuo. By faith, no? Tungod sa pagtuo, nihayag ang inyong pananaw. Di ba? Dili ni bakak ang mga pulong sa Diyos. Bisag ikaw, nangandoy ka nga, nangandoy lang ka sa imong gusto nga, mahawas ka sa imong kawaladon, kalisod. Posible. Sunod kay, sa Ginoo walay imposible. Amen ba? Amen. Lucas 1:37. Sa Diyos, walay imposible. Kaya niya buhaton. Gani kining duha ka buta ni duol. Jesus, anak ni David. Paglingi niya, unsa man yung gusto. Gusto mi makita. Mamaayo makakita mo, sumala sa inyong pagtuo. Ingon niyo. 29. Ug hikap ni Jesus ang ilang mga mata. Di ba? Buta man. Hikap ni Jesus ilang mata. Og miingon, mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Sa butang ni ginapagtuo yung kasing-kasing. Amen? Amen. So, si Jesus mismo ang misulat niya. Misulat ni Mateo. Number 3, never stop praying. Kani, dili kita mahunong sa atong mga pag-ampo. Amen ba? Matag simba na to. No? Parehan ako sukad nga nakaplagan ako ang dalan padulong sa atong Ginoong Kristo. Kadlawon pa lang magluhod nako. Magpakiluoy ko una para sa akong kaugalingon. Sunod dayon sa akong pamilya tagsa-tagsaon akong istorya. Maluoy ka ani. Akong mga igsuon dayon, mga ginikanan. No? Dahil sa trabaho, sa ministry, na makapadayon ka sa itong pangalagad sa Ginoo. Mao na ang atong dili nga to hunungon sa pag-ampo. Di ba? Kung mahimo, mag-schedule ka. Bisan pa og busy ang imuhang linya sa trabaho. Lagi kay time nga matag adlaw, lagi kay igahin nga oras nga muduol ka sa Ginoo para sa pag-ampo. Amen ba? Amen. Isa yun sa Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pag-ampo na walay pag-undang. Di ba? Pag-ampo na walay paglunga. O pray without ceasing. Kanunaya ang mga pag-ampo. Batasano na to, matag sa'yo sa kapuntagon. Ampo ka, iampo na to ang atong mga anak, ampo na to ang atong trabaho, ang atong bana nga maningkamot, ang bana may maningkamot. Kasagaran na ba sa ito ang bahay may maningkamot panarwa, di ba? No? Kaya nagkita ko dito sa Quezon, mong harvest ang bahay, nadili ang bata. No? Dili ang butangan ng mais. Unya ang bana, tuwa dito, gaanas manok. Dito no? Mo ganay nabatasan gud. Lagi sa Quezon, mananggi may dito niya mga kasagaran mga pareha man ani dito gyapon. Nya bukid na dito sa Quezon, makakal pag mo lang. Bay na may kanang bigalag bata ko man ni pagpananggi. Nya ang sanggian pag yun, dili ka kitag patag. Pakilig yun na. Eh di mamadaro. Uay naman to. Unya magbutang bilig basket. Sige pakpak, sulod dito. Kaya imong itsada kung asumos, tapok. Then, sulod na din. Yung bata, nagsilis ng tutoy.
Dala sayaw, kaya ano, gunit sa puluhan sa mais. Ay, mahulog ko niya. Grabe no. Niya, pagkaan na nung lang, ang iyang banana eh. Tuway, anas manok. Kay, human naman siya glati, di ba? Unahon man na, ang bana man yung tiglati. Putol lang ang nagkakahoy. Pag malati na, ang babae na dahil magkalingaw o hilo, buhay, mananom, nindot sa gyapon ng kinabuhi. So, dalay ko kayo ang Diyos. No? Pero, kung ang imong ibuhat mo lang para sa Ginoo, dili ikamunong, dili kapulan. Yun ba? No? Kung gibuhat nimo na, wag ka na kunang para ni sa kang kuan. Gani ka munong kung mahal nimo siya. Samot na kung buhaton nimo na para sa Ginoo. Kayo na ang pulong sa Dios. Colossians 3:23. No? Buhata ang tanan. Oh, alang sa Ginoo, dili para sa tao. Di ba? Dili ka mo hunong sa pag-ampo. Kakaluyan ta sa Ginoo. Na tabangan ta niya pirmi, munang muanhi ta pirmi sa simbahan aron makapaminaw ta sa pulong sa Dios. Madasig sa atong pagkakristohanon. No? Kaya ang Ginoong Hesus, hapit na biya mo balik. Di ba? Ang tanan nga mga timaan nakasulat sa Biblia. Nga kaniadto 300 no? 3,000 years ago. 3,000 na katuig ang milabay. Isulat ang Biblia. Wala pa na mahitabo, pero karon nang gawas na. Muna'y timaan, nahapit na matapos ang kalimutan. Isa, man gamay na lang yun ang atong mga pag-anto. Kita na ang inyaka dito sa langit. Na malipayon ta, wala na'y kasakit, wala na'y gutom. No? Kanya ang atong tumbanan dito, Bulawan. Wala na unyay kawatan dito, magdapagbag, maniltil ang gold nga nas dalan kay ang pag agi pa lang ng tulo gulo di ba mo naman na ato ang tumbanan nya wala nay ngit wa nay gabi puros nakaadlaw ug ang Dios ang naghatag og kahayag ang atong kamaaman hayag pang walay problema walay bayronon sa kuryente labas sige pag brown out karon mo nay dako ko atong bayronon dito wala nay brown out. Siga, wala na gabi puro na adlaw. Ang atong buhat dito, malilipay na lang tapos yung magsimba sa atong Ginoong Diyos. Amen ba? Amen. Gusto ba tayo na? Amen. Kung dili ka mag-adto dito, kung dili ni mo buhaton ang pagsimba dito sa muka. Diba? Usa din ni palanggaan, simbaho na natong Ginoong Diyos. Kay aron makasulod ka dito sa langit, na kanunay tayong malipayon sa pagsimba, kauban ng atong Diyos naman o ang atong Ginoong Kristo. Hallelujah. No? 1 Thessalonians 5:17 no diya nga pray without ceasing pag-ampo nga walay pagdungan. Sa igsoon maglikon ta sa atong pagpangalagad sa Panginoon Diyos. Ang ingon ng tanan sa pagbaro. Hallelujah. Hallelujah. Tumawitan ang Panginoon Diyos. Dalang panan ka, ug Diyos ka sa gugma, ang kalinaw akong mabatunan, ihaya sa imong giliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos ka sa gugma, ang kalinaw atong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Padayon kami nga nagaduol diha sa imong atubangan. Kauban ako ang mga inahan sa panimalay. Mga amahan nga niya karon Lord. Ang tinguha, ang simbahon ka
sa kamatuoran, pinagi sa Espiritu. Busa, amo kang gidayag ka sa matan o gan. Tungod kay, padayon ka man nga nagpadayag sa imong gahom, sa imong gugma. Pinagi sa kinabuhi sa mong biyuda, nga naghatag ka na mong kadasig sa among pagpangalagad kanimo. Ako mga pag-ampo, Lord, nga mahisama kami sa makabaton kami kasing-kasing nga may sama sa kabiyuda nga wala mohunong sa pagduol diha kanimo. Wala mohunong sa pagtuo, wala mohunong sa paglaog, labi na gyud sa among mga pag-ampo. Usa niining kautuhon Ginoo, ako nga gisalig kanimo ang kinabuhi sa kanamo. Bisan pa sa mga panimalay nga niya dinhi Lord, ikaw ang padayon nga maghatag kanilang kalig-on, kalipay, kadasig sa ilang pagpangalagad kanimo Lord. Proteksyonin sila sa unsamang nga mga balandian, tungod kay sila ang ikinahanglan sa tibuok nilang pamilya. Ang mga amahan sa panimalay nga nagapaningkamot sa paghahago, pagkaplagan lang ang mga grasya nga sa mga tag-adlaw, masalba ang ilang panginahanglan. Ikaw ang panalangin sa tanang buhat sa ilang mga kamot, bisan sa ilang mga pananom, sa ilang mga kahiyupan, Ginoo, ikaw ang magpadagaya nining tanan. Ug itugot Lord nga ang mga kabataan usab magkabaton og maayong paglawas, nindot ug maayong kaugmaon nga mahimong magbalampuson sa pagtuon sa ilang pag-eskwela Lord. Mahimong gid silang mga professional ug labaw sa tanan Lord, isangon kanila ang katungdanan. Pabaluni sila Lord sa hatag og talento sa paggamit og mga instrumento aron padayon kang simbahon pinagi sa Espiritu sa kamaturan. Kusa naglaom mo ning kabuntagon, ikaw ang nagkuban kanamo. Pasayloon mo kami sa tanan namong nahimo mga kasalanan. Ang mga Lord, ikaw ang magahupay sa mga lawad-an o mga mahal sa kinabuhi. Ikaw sa mga panalangin sa matag adlaw nga among pagkinabuhi. Pagkabubo, kaabli sa mga bintana, sa kalingitan, alang sa mga grasya na ilang ikinahanglan. Nangini ang tanang mga opisyal, aning nga lungsod, mga gikan sa mayor, mga konsyal, sa tanan nga mga unang katindanan Ginoo, na sila mga hatag o gigayon sa pagsutong dito sa mga katawhan na nanginanglan magtarang ng tanan nga ipangayo nga sa ngalan sa aming Jesucristo nga among luwas. Amen. Sama ito na ba nato atong kita ito ibalik sa Ginoo. Ibalik itong kita sa Ginoo. Naging yung pulong sa 2 Corinto 9:7. Ang matag usag kinahanglan mohatag na kinasingkasing gayod dili nga mapugos lang o bukat sa buot kay gihiguma sa Dios ang mga nagahatag nga malipayon. So, lalo kayong pulong no? Ang hatag na kinasingkasing yun. Dili na mapugos lang. Eh, gihuma ta sa Ginoo nga maghatag at malipayon. Okay, amin ba? Okay.